Nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Nemesio Ayabot Senior High School sa Makati! Ayan, kung kanina napakinggan natin kung ano nga ba ang hinaing at argumento ng mga debaters natin, alamin naman natin ngayon kung ano nga ba ang masasabi naman ng mga Nemesians. Gusto ko yung may unang-una doon. Boy from the back. Halika dito, halika dito, halika dito. Among the others, ikaw yung nagtaas ng kamay. My name po is J.T.O. Alapitan from Section Nick Joaquin. Matapos mapakinggan ng magkabilang panig, sa tingin mo ba ay handa na ang mga paaralan sa Pilipinas para sa ganap na inclusive education? Una po sa lahat, binibigyan ko rin po ng konsiderasyon yung mga tao na, mga estudyante katulad namin. Ngayon po, yung mga SPED po or mga mayroong special needs, for me po kasi hindi pa po ganoong ka-ready ang ating sistema or ang ating paaralan para magkaroon po ng pagkakaroon ng pagsasama ng may mga special needs sa mga estudyante. Bago po tayo pumasok sa pagkakaroon ng inklusibo, tingnan po muna natin yung kung yung safety ba ng mga estudyante. So naniniwala po ako na hindi pa po tayo ready pero with all my respect, naniniwala ako na mahal natin ang kapwa nating mga kabataan na nag-aaral at walang hadlang sa pag-aaral, maging kasarian, maging sino ka man, ikaw ay isang mag-aaral na Pilipino at magiging isang successful at makabayang Pilipino. Marami pong salamat. Wow! I like your dedication and passion sa pagsagot, ha? Maraming salamat. Thank you so much. But of course, wag sana matapos dito ang usapan natin. Sana tumawid ito sa mga screens ninyo, mangyaring mag-like at mag-follow kayo sa page namin na @schoolmate. So first of all, maraming salamat sa ating mga debaters ngayong araw. Sobrang gagaling ng mga debaters natin sa Nemesio Ayabot Senior High School. Ayan. Okay, sino sa tingin nyo ang best speaker for today? Sino kaya? Ikaw na nga ang best speaker for today. Walang iba kundi si Johnny A.C. La Chica! But honestly, lahat ng mga debaters natin ngayon magagaling. You were very brave to really stand your ground for today. Ikaw, James, ano masasabi mo as a teacher yourself? Yes, as teacher myself. Ang masasabi ko lang or yung main takeaway ko, more like hindi ito takeaway. More like pabulong sa nasa upuan ng DepEd. Ayan. Gusto ko lamang sabihin na ang mainstreaming without efficient plan and support is not an inclusion. Correct. Yes. Well, hindi naman natin sinasara ang ating isipan na pagsamahin ang mga learners with impairment sa isang room. Hindi natin sinasara ito. Bagkus, susuportahan natin ito sa pamamagitan ng konkretong plano. Correct. Dapat may plano tayo. Dahil, alam mo, dapat kasi ang DepEd meron silang IEP. Ito yung Individualized Education Plan. Ito yung magsasabi na handa na ba ang learner with disability na lumahok sa normal class, na parang dapat sa pamamagitan nito ma-assess kung paano sila makakope at makakapag-adapt sa learning environment, ano yung mga support na kinakailangan nila, and of course, kung paano sila mag-grow sa learning environment na papasukan nila. And I think they need assistive devices, trained teachers, and of course, adapted materials and specialist support. And syempre, na-mention din kanina ang bullying. Kasi, for me, naka-experience din kasi ako ng bullying before. Knowing na hindi pa ako person with disability nito, what more yung mga tao or yung mga students na meron ito. And aminin natin sa lahat, may mga students talaga na nakaka-experience ng bullying. And may mga students tayo na close-minded. Yung mga close-minded students na yun, sila ang nagpapasimula ng away, ng gulo, at ng pangungutya. Imbis na ma-feel nila na inclusive sila, na included sila sa isang classroom, mas ma-feel nila na left out sila, na dapat ba sila dito. What I'm trying to say is, dapat gumawa tayo ng plano na para sa kanila, para matulungan sila, at kung ano yung dapat at kung ano yung kailangan ng mga student na to para mag-grow sa kanilang mga faction. Correct. Thank you so much, James. And syempre kasi si James is also like a practicing teacher. Yeah, educator. Yan. Correct. And siguro ako naman na nanggaling lang din, as a student lang ako before, Parang yung tatlong importante sana na
dapat tignan natin is technology, people, environment. Yes. So una, technology. Sapat ba ang infrastruktura, curriculum, at ang mga kagamitan sa loob ng mga paaralan para suportahan yung mga learners with disability? Kasi if the manual and traditional way of teaching ay hindi gumagana para sa kanila, paano sila makakasabay, 'di ba? Kung kayo nga, normal na kayong estudyante, hindi pa kayo nakakasabay, o paano na lang sila, 'di ba? Yes. So that's first, technology. Second, people. Kasi hindi lang guro dapat nakaatas yung pagtuturo at pagkatuto ng bata. Bukod doon, ang mga magulang ba properly trained na gabayan ang mga learners with disability sa pagpasok nila in an inclusive environment? O second, sa admin and personnel, alam ba natin kung paano natin sila gagabayan, 'di ba? Hindi din naman natin, wala pa tayong konkretong plano, sabi mo nga, Totoo. 'di ba? And lastly, environment, infrastructures. Do we have the right infrastructures? Do we have the right conversations inside the classroom? Do we have the right people who are conducting seminars? Sabi nyo nga kanina, effective ba yung anti-bullying? Parang di naman. O, di ba? Kayo na mismo ang nagtanong sa inyong mga sarili. So sana, bago natin, magandang intent, pero yung execution, medyo kulang pa. So hindi pa ako agree dun sa fully inclusive kasi tama ka. Kung ikaw nga naka-experience ng isolation and discrimination, paano pa kaya sila? Totoo. 'Di ba? So yan. So isang malaking pasasalamat sa pamunuan, sa mga guro, at of course sa ating mga debaters at estudyante ng Nemesio Ayabot Senior High School. Thank you guys! And of course, maraming salamat din sa pagpapakita ninyo ng mga estudyanteng Makatizen. Yan. Yan, of course, hindi lamang matatalino, kundi may malasakit din sa mga mahalagang issue ng edukasyon at lipunan. And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabayan niyo ako, sabay-sabay nating isiga sa buong mundo, schoolmates! May pakialam ka! Thank you so much, guys!